after mo mag-aral, uuwi ka talaga ng Pilipinas. Huwag nating ano yun guys, huwag nating ihalo yung perspective mo versus dun sa kung ano yung ilalagay mo sa SOP. Ang SOP o yung Statement of Purpose, ilalagay mo talaga dun kung ano yung purpose ng visa na kinukuha mo, which is student visa. So hindi mo pwedeng ilagay doon na ang purpose mo is maging permanent resident dito. Dahil sobrang ganda ng panahon, naisipan kong mag-bike guys. Naka-lunch break tayo ngayon. So, pupunta tayo sa isang park. Yung park na malapit dito sa amin. Hindi na ako nag-helmet guys kasi malapit lang naman to sa amin at hindi naman ako lalabas ng main street, no? Pero syempre kayo guys, huwag niyo akong gagayahin. Safety first. Lagi kayong mag-helmet. Well, winter pa rin, no? Pero as you can see, guys, walang snow. Pero malamig. Ano kami ngayon? +10. Pero kita nyo may araw. So, tayo dun sa park na lagi kong pinupuntahan dito. Malamig ah. Malamig guys. Rough road. Tayo. There you go. Ang dami po dito. Okay. Dito muna tayo tatambay guys. At dito tayo magkwekwentuhan for a while. Habang tayo ay nagpapahinga. No? Bago tayo ulit umuwi at magtrabaho. Alam niyo guys, hindi po madali ang pagiging isang content creator. No? Mahirap mag-isip ng content. Hindi lang siya yung haharap ka sa camera at ikaw ay magsasalita. After nun guys, kailangan mo mag-edit, kailangan mo mag-color grade, ang dami mong kailangan gawin. Kung talagang gusto mong lumabas yung quality talaga, no? Nung mga ipopost mo sa social media. Nakakatuwa at nakaka-fuel up at nakaka-inspire, no? Pag may mga nagko-comment sa video mo, pag yung meron kang naiengganyo na mag-comment based dun sa topic na pinag-uusapan nyo. Kaya guys, for this video, gusto kong i-shoutout yung isang nag-comment, no, sa aking channel. Ayoko na lang sabihin muna yung pangalan kasi hindi pa ako nakapag-follow sa kanya kung pwede ko siyang i-shoutout, diba? Pero again, kung napapanood mo to, shoutout sa'yo. So babasahin ko sa inyo guys yung comment niya, no. I think this is related to doon sa last post natin about doon sa na-refuse na international student at saka yung SOWP niya. Kasi, in-explain natin doon guys kung ano yung mga kailangan mong gawin or ilagay sa SOP mo bago ka mag-reapply. At sinabi natin doon na kailangan mo talaga magpakita ng mga evidence, no, na napaka-strong talaga ng ties mo doon sa home country mo. So, ang sabi niya doon sa comment niya, boss, mali pa rin yung point mo doon sa student pathway kasi kahit sinong interviewin mo ngayon, estudyante na nag-aaral at mag-aaral pa lang, ang isasagot nila, syempre, magkaroon ng permanent residency at citizenship sa Canada. Walang magsasabi ng uuwi sila sa Pinas after mag-aral. But I will respect your opinion. God bless, sir. So gusto ko lang i-highlight yung the way siya nag-comment, no? Napaka-clear, hindi out of context, within the topic, at saka guys, merong respeto. Yung ganyang comments guys, is nagsisimula talaga yan ng healthy conversation. At saka nakakatulong din yan guys dun sa mga makikita dun sa comment. Kasi meron pa silang ibang matututunan, pero pa doon sa talagang main content
nung video. Lilinawin ko lang yung comment niya, no? Kasi ang sa kanya is yung perspective daw ng mga international student, hindi naman talaga umuwi. Doon sa video natin, sinasabi natin na kailangan mo ilagay sa SOP mo na after mo mag-aral, uuwi ka talaga ng Pilipinas. Wag nating ano yun guys, wag nating ihalo yung perspective mo versus dun sa kung ano yung ilalagay mo sa SOP. Ang SOP o yung statement of purpose, ilalagay mo talaga dun kung ano yung purpose ng visa na kinukuha mo, which is student visa. So hindi mo pwedeng ilagay doon na ang purpose mo is maging permanent resident dito. Kasi disconnect na dahil hindi po talaga dapat ginagamit na main pathway, no, or absolute pathway ang pagiging isang student visa or international student dito sa Canada para makakuha ka ng permanent residency. Sinabi niya noon guys ni Mark Miller, di ba? Hindi absolute or hindi 100% guarantee na ikaw ay magiging permanent resident pag kumuha ka ng student pathway, right? Pero kasi, bakit merong mga nagiging PR dito na student? And ang number one example po niyan is ako po, yung kaharap nyo ngayon. Kami po ay pumasok dito as an international student. Si wife, ako naman po ay SOWT. As a student, nagkaroon kami ng mga pathway or mga chances or opportunities na nag-lead sa amin para makakuha ng permanent residency. Mali po ba yon? Hindi. Dahil wala akong nakitang rules or policy sa international student na mali na maging PR po ang isang international student dito. Ang point lang natin guys is, kailangan yung gagawin mo na SOP is direct to the point, no? Na hindi mo pwedeng ilagay doon yung galing. Biglang may eroplano. Parang ano lang yan guys, kapag kumuha ka ng tourist visa, at sinabi mo sa tourist visa mo na ang target mo talaga magtrabaho. Auto-deny yun guys, kasi nga gagawa ka ng mga ways na hindi para doon sa visa na kinukuha mo. Kaya natin sinasabi na ang ilalagay mo talaga sa SOP mo is related lang doon sa pag-aaral mo. Hindi naman tatanungin yan ng visa officer kung gusto mo maging permanent resident dito o hindi. So, hindi mo kailangan sabihin. Sinasabi nila na wala daw international student na umuuwi ng Pilipinas or pinipili na umuwi ng Pilipinas pagkatapos mag-aral. Hindi po yan totoo. Dito sa Canada, meron akong mga nakikilala na right after nila mag-aral, umuwi talaga sila ng Pilipinas. Kasi ang target talaga nila is makakuha lang ng experience, degree, at itutuloy nila yung kanilang work at gagamitin nila yung kung ano yung inaral nila sa Pilipinas. Merong mga ganyan. Even PR nga guys Merong mga napi-PR dito na hindi nag-i-stay dito. After nilang ma-experience ang buhay Canada, nare-realize nila na hindi para sa kanila. Umuwi sila ng Pilipinas. So hindi po totoo yun na pag ikaw ay nag-international student, talagang hindi ka na uuwi ng Pilipinas or wala ka ng balak umuwi ng Pilipinas. Para sa akin guys, PR is a choice and not an obligation. So kung ikaw ay kumuha dito ng international student visa, hindi ka required na maging permanent resident, no? Hindi po yan automatic na kukunin mo or dapat mong kunin. Depende yan sa'yo. Depende sa pangangailangan mo, sa pangangailangan ng family mo, sa dream mo, sa mga goals mo sa buhay. Diyan nakadepende kung gusto mo maging permanent resident dito sa Canada or hindi. Gusto ko talagang i-highlight yung respectful disagreement. Nagpapakita lang doon na magkaiba kami ng pananaw, pero the way niya sinabi or the way siya nag-comment is napaka-engaging and very respectful. Alam niyo guys, tingin ko yan ang madalas kulang sa social media ngayon, no? So yung respeto. Kasi ako, marami kong nakikita ng mga vlogger, no? At yung mga nagko-comment sa kanila talagang most of the time below the belt na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung galit nila, no? Siguro yan yung mas kailangan natin ngayon. I mean, pwede ka namang magpakita ng sarili mong comment, sarili mong pagkakaintindi, sarili mong opinion, no? On a nice way, guys. Ang final message lang natin dito is, walang guarantee sa buhay, guys. Canada is not a guarantee of success. Hindi natin masasabi na pag nagpunta ka dito sa Canada is magiging successful ka. Marami tayo nakita dito na successful na sa Pilipinas, pumunta dito, naging successful din pero umuwi. So, hindi talaga natin masasabi. And Philippines or yung home country kung saan ka galing is not a guarantee of failure. Hindi po ibig sabihin na
kapag nag-international student ka dito at umuwi ka ng Pilipinas, failure ka na. Sa totoo lang guys, meron akong mga nakikita na nasa Pilipinas na mas successful pa or happy sila kung nasan sila compare dun sa mga nandito sa Canada. Kasi para sa akin, ang definition po ng success is magkakaiba sa bawat tao. No? Kasi sa akin, pwedeng ang success is makita kung okay yung family ko, pati yung future nila, success yun for me. Meron naman is ang success is kapag marami silang pera. Meron naman kapag yung tao is nakakuha siya ng bagong karir. Kaya guys, subjective po ang success. Hindi natin pwede yung ilinya kung nasaan tayo. Hindi po porke nandito kami sa Canada, pwede na nasabihin na successful. Again guys, meron tayong sari-sariling karera sa buhay. Your path is yours, not mine, not theirs. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace!